Welcome back to my YouTube channel. So it's our last day here in Montreal. We decided to stay here in Eaton Center. Delikado mag-outdoor ngayon, guys. There's a freezing rain until now and ang daming black ice sa daan. Kaya dito na lang kami tatambay sa mall. And then mga 2 PM, biyahe na kami pa Toronto. We're here at Eaton Center. Yan, ang ganda ng hat namin, Montreal guys. Eaton Center. Ito yung mga nabili namin sa souvenir. Sinuot agad. Ang laki ng mall na to, guys, grabe. Para sang Glorieta with SM Makati vibes. Maliligaw kami dito if ako lang mag-isa. Kaya ang ginagawa namin, pag magpapark kami ng kotse, binivideohan muna namin kung saan kami nakapark kasi maliligaw ka talaga sa laki. Pasok tayong Fido. Tingnan natin kung mabubudol ng iPhone. Yung mag-i-inquire ka sana ng phone pero puro French yung salita. Ay, wag na lang pala. Ce n'est pas lit dans un mobile. Elle utilise un iPhone, mais c'est déjà payé complètement. Cette ligne-là, c'est à qui cette ligne? C'est séparé. C'est Fido. C'est à qui ça? Oui, c'est le Le iPhone, vous voulez que ce soit ce numéro-là? Oui. Hindi ako magpapabudol dito, guys. 15% yung tax nila. Mas mataas dito compared sa Halifax. It's a no-no. So, mauobliga kasi ako ng mga $100+ monthly kapag kumuha ko ng iPhone na naman. Gusto ko sana mag-order kaya lang French. So, wag na lang kaya. Ang sakit sa ulo. Walang translation ng English talaga. This one. Nagpabili pa ng ice cream to, guys. Apa lang naman kinakain niya. Another ice cream day na naman, guys. Look. It's so chewy. Para siyang brownies ice cream. Kasi to, biglang umakbo sa store. Gusto lang pala niya ng apa. Ice cream. Is it yummy? How about you? Is it yummy? Tingnan niyo tong asawa ko, guys. Hindi talaga siya tumitigil magpabudol ng iPhone.
Kulit niya guys. Ayoko ma-obliga magbayad buwan-buwan. Gusto niya ako mag-upgrade. Tingnan niyo yung nanay ko guys. Nababaliw siya sa sale. Bath and Body Works. $5 na lang. Spoilin natin ang ating nanay. Budol yon. So what, nakita ko tong store na to dito sa baba. Yari na naman to sa asawa ko. Parang gusto niyang bilhin lahat ng souvenir dito. Nandito na ako ngayon sa pinakababa. So maghahanap lang kami ng kakainan. Tapos biyahe na kami pa Toronto. Daming tao ngayon. Ang daming masasarap dito. Ayan o. Pero wala akong maintindihan guys. Pero alam niyo yung kinaganda dito sa food court. May picture yung menu nila. Kasi dun sa time out. Dun sa time out market. Walang picture. Kaya hinuhulaan ko kung ano yung mga menu dun. Parang ang sarap nito. Ang daming nabili. Pizza and may pasta na rin siya. Try namin mamaya. Ayan, juice. Ito may A&W and Subway din. Ang lawak ng food court nila. Muna ako ng food ng aking mga anak. So, ayan yung menu nila. Ito lang in-order ko, Thai Express. Tapos siya, noodles. Ayan, kain tayo guys. Story time muna tayo mga mi. Alam nyo ba, foreigner na foreigner ang atake ko dito. Sobrang nakakahiya kasi hindi ako marunong mag-French. Tapos ano, ang ginawa ko na lang, pinicturean ko yung menu board. Kung order ako ng pagkain ng mga anak ko, sabi nung isang counter doon, pwede naman yung in-order kong meal. Tapos ang sungit nung isang kasama niya doon. Parang galit kasi ang sabi ko ang order ko carbonara pasta with pizza. Tapos salad. Tapos sabi niya, "No, carbonara is food. And the pasta sauce is tomato sauce." Parang, "Huh?" Tapos hinahirapan siya mag-English. So marami rin pala ditong hindi marunong mag-English. Purely French lang. Ano ba yung tsura? Yung mga French na Africa. Oh, yun. Ganun. Kasi maraming bansa sa French yun, like local language nila French. At maraming bansa sa Africa, local language is French. Tapos, the anxiety is very strong. Na nasa counter na ako, sabi ko, nasa may asawa kong tagal. Kasi kinakabahan ako mag-order. Hindi nga ako marunong mag-French. Ang ginagawa ko na lang, pipicturean ko yung menu board, tapos ituturo ko. Naranasan ko ngayon yung feeling nung nasa McDo ako dati. Nagkakashare ako sa McDo. Tapos, pag may foreigner, tinuturo ko isa-isa yung menu board. Ngayon, ako yung ganun. Nakakahiya. Mag-aaral ako ng French mamaya sa hotel. Kasi babalik pa kami ng Quebec City naman. Another French na labanan na naman yun. Struggle is real. Tapos may kasunod ako sa pila na Pinoy din. Sabi niya, bakit parang galit siya? hindi daw sila nagkaintindihan. Kaya oo na lang daw siya ng oo dun sa pasta na lang din na in-order niya. Tapos tomato sauce imbis na carbonara. So I highly recommend, no, kung pupunta kayo dito sa Montreal, at least basic French. Yung mga pag-order, yung mga pag-inquire sa mga hotel, ganyan. Kahit basic lang. Or have someone who knows how to speak French. Yes. Or have someone who knows how to speak French. Ayan, ito ang pambato ko guys. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.